Tayo po'y manalangin mga minamahal. Dakilang Diyos, Ama naming banal sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin po ng aming mahal na pastor, Release Rada Almeida, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga naunang bahagi ng iyong balagawain yung pinagpalad nilang isan, O Diyos. Higit po, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis at banal na presensya na iyo pong ipinadama sa bawat isa sa amin. Patuloy na ikaw po ay aming kapiling sa aming banal na pananambahan sa magdamag ng ito. Maraming salamat po Diyos at narito po kami sa pakikinig at pag-aaral ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat muli, kami po ay humingi ng tawad. Lalo na pong iyong abang lingkod, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Dalangin namin minsanan pa, pagpalain kaming muli sa pamamagitan ng iyong banal na salita. O Diyos, ikaw po maglagay ng makatagang lalabas sa aking mga labi sa ganang akin. Ako'y walang magagawa, isang maruming basahan sa iyong harapan. At sa unat dalangin aming mahal na pastor, aming sama-samang sinasaway lahat ng uri ng hadlang, gawa ng kaaway, demos of hindrances, unbelief, and doubts, distraction, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Makaupo po tayo mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy, nais ko pong ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pinakamataas na pagsamba tayong sa ating Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpaabot po ako ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal at iginagalang mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At hindi po natin malilimutan at ang mga gintong turot aral, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. At greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeida family. At gayon din po sa lahat ng ating mga live webcast viewers na kaantabay sa buong magdamag na ito. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon Jesus. At sa inyo po mga minamahal, mapagpalang umaga na po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo nawawala yung sounds, beloved control. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay mag-aral na ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong tatalakayin sa umagang ito, much is given, much is required. Sa Tagalog, kung marami ang binigay, marami din ang hinihingi. Pakibasa ang ating key verse, Lucas 12:48, mga minamahal. Praise God. Ay po sa aklat ng Lucas 12:48, datapwat ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaloy ng kaunti. At sinumang binigyan ng marami ay marami ang hingin sa kanya. At sinumang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hingin sa kanya. Amen. Amen. Sabi ng English, but he that knew not and did not commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whosoever much is given of him shall be much required. And to whom men have committed much of him, they will ask the more. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung palakpak po na nauukol para sa ating Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, kapag bumibilang na po tayo ng ilang taon, o maraming taon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mataas na po ang requirements ng Diyos sa atin, mga minamahal. Everybody say, Amen. Hindi na po tayo basta-basta sasamahan ng mahal na Panginoon kung wala po tayong ginagawang sakripisyo. Everybody say, Amen. Hahanapan na po tayo ng sakripisyo ng Diyos, mga minamahal. Hahanapan na po tayo ng mga mabubuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon bago po siya tumugon sa ating mga panalangin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi na po basta-basta bababa sa atin ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon kung hindi na po natin ito pinagsusumikapan. Kung hindi na natin ito ninanasang maramdaman, mga minamahal,
Kung hindi na natin pinipilit na maramdaman ito, hindi na po ito basta-basta bababa sa atin. Dahil tayo bumubilang na ng maraming taon, mga minamahal ko, ang gusto ng mahal na Panginoon, pinagsusumikapan na po natin ang mga pagpapala na galing sa Kanya. Everybody say, praise the Lord, mga minamahal. Kasi mga minamahal, kapag bumilang na po tayo ng maraming taon sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, marami na tayong naranasan ng mga pagpapala. Everybody say amen. Marami na tayong naranasang mga himala, marami na tayong natanggap ng mga biyaya galing sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paglipas ng panahon ng ating paglilingkod, mga minamahal. Kaya kung hindi po tataasan ng Diyos yung kanyang requirement sa atin, hindi din tayo mag-a-upgrade ng ating pananampalataya. Hindi din tayo magle-level up ng ating paglilingkod. Everybody say amen. Buhay na palakpak para po sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung hindi magtataas ng requirements ng Diyos, hindi rin po natin dadagdagan yung ating mga mabubuting gawa. Mapapako tayo, mga minamahal. Hindi natin daragdagan yung mga mabubuting mga sacrifices po natin, mga minamahal. Hindi natin hahabaan yung ating prayers, hindi natin hahabaan yung ating puri kasi yung mga pagpapala agad ibinibigay ng Diyos. Pero kapag tumagal na tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, may hahanapin na ang mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kasi noong unang taon, o nung bago pa lang po tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, bawat prayer natin tinutugon ng Diyos. Madalas, magpakita ng mga kamanghamangang gawa ang Diyos. Madalas, ipinagkakaloob ng mahal na Panginoon yung ating mga panalangin noon, nung mga baguhan pa lang tayo. Para ipakita ng Diyos, para ipaalam ng Diyos na may Diyos talaga at totoo yung Diyos na ating nasumpungan, mga minamahal, at para unti-unti nating maunawaan ang kanyang mga banal na kalooban. Everybody say praise the Lord. Subalit ngayon, bumibilang na tayo ng taon, yung iba, dekada na, mga minamahal. Subok na natin ang ating mahal na Panginoon. Napakarami na nating pagpapalang natanggap. Napakarami ng himala na ating nasaksihan sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya sa mga panahong ito, itinataas ng Diyos ang mga hinihingi niya sa kanyang mga anak. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya habang tumatagal tayo, mga minamahal, habang nagpapatuloy tayo, hindi nababawasan yung pagpapala, yung mga himala, kapangyarihan, samut-saring mga biyaya ang ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Habang nagpapatuloy tayo, tuloy-tuloy din po yan, mga minamahal. Kaya ang ibig sabihin, marami tayong tinatanggap sa mahal na Panginoon, mga mabubuting bagay na galing sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, marami din siyang hahanapin sa atin. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Bakit? Di ba pwedeng pagpalain na lang tayo ng mahal na Panginoon? Di ba pwedeng ibuhos na lang ng Diyos palagi ang mga pagpapala sa atin? Pwede naman, mga minamahal. Kaya lamang, kapag ganoon ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo lalago sa pananampalataya. Hindi lalago ang ating obedience. Hindi lalago ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magiging stagnant yung ating pananampalataya. Everybody say amen. Kasi kapag sa isang prayer mo lang, agad ibinigay ng Diyos, hindi ka pa nakatapos ng isang oras na pagpupuri, panalangin, agad tinugon ng mahal na Panginoon, hindi tatamis ang pag-ibig mo sa Diyos. Hindi mo daragdagan yung sakripisyo mo. Bakit iniisip mo? Bibigay yan ng mahal na Panginoon. Alam ko ng mahal na Panginoon, pag naka 30 minutes na ako na prayer, may tugon na yan. Kaya hindi ganoon ang mahal na Panginoon. Ayaw niya yung pananampalataya natin, yung pag-ibig natin, hindi po lumalago. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung mapapansin natin mga minamahal, yung mga, lalo na yung mga tumatagal na po sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Minsan hindi natin basta madama ang banal na Espiritu ng Diyos. Isipin natin, malayo yata ang mahal na Panginoon. Hindi po, mga minamahal.
Ang mahal na Panginoon, laging nariyan. Subalit ikaw na nakasaksi na ng maraming kabutihan ng Diyos. Yan lang ba ang kaya mong ibigay na pagpupuri sa Kanya, mga minamahal? Hindi mo ba kayang itaas ang iyong kamay sa pagsamba? Hindi mo ba kayang lumuhod sa pagsamba sa mahal na Panginoon? Hindi ba kaya sambitin ang iyong mga labi, ang mga kabutihan ng Diyos pagkatapos ng napakaraming taon na pinaranas sa iyo ng Diyos yung kabutihan niya? Kaya kung bumibilang ka na ng ilang taon, dekada na, at ang pagsamba mo ay kagaya pa rin nung dati na hindi ka nag-level up, huwag mong asahan, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Everybody shout praise the Lord. Kahit sino naman mga minamahal. Kahit dito na lang sa lupa. Kung may isang tao na lagi nagbibigay sa iyo ng pagpapala, at ang sukli mo lang, thank you. Lumipas yung ilang panahon, binigyan ka ulit ng pagpapala, mas malaki pa na regalo. Sasabihin mo ulit, thank you. Lumipas na naman yung dekadang panahon at mas lumalaki pa yung ibinibigay niya sa iyong pagpapala. At sinasabi mo lang, thank you. Sa tingin mo ba, natutuwa yung nagbibigay sa iyo? Hindi, mga minamahal. Kasi ganoon lang response mo. Pwede mong sabihin na, maraming salamat ha. Palagi mo akong binibigyan ng regalo. Maraming salamat. Hayaan mo sa susunod, makakabawi ako sa iyo. Mas magandang pakinggan, mga minamahal. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Higit sa mahal na Panginoon. Kung pinagpala ka ng mahal na Panginoon, bakit hindi mo iparamdam sa Diyos yung karapat-dapat na pagsamba, pagpupuri sa mahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Kasi mga minamahal, hindi naman tayo hinihingian ng Diyos na hindi natin kayang ibigay. Mga minamahal, pag may hinihingi sa atin ng mahal na Panginoon, ibig sabihin ng Diyos, alam niya na mayroon tayo at alam niya na kaya natin. Depende po yan sa ating pagsunod. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, ang gusto ng Diyos, kung bakit kailangan may ginagawa tayo para sa mahal na Panginoon, para palagi ding may dahilan ang Diyos na tugunin yung ating mga panalangin. Palaging may dahilan ang mahal na Panginoon na tayo rin naman ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Bibigyan natin siya ng dahilan para tayo ay pagpalain ng Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, anong sabi ng talata? Kung sino man ang hindi nakakaalam ng mga bagay na naaayon sa palo, ay kaunti lang din ang palo. Ano po ibig sabihin, mga minamahal? Kung hindi pa natin alam yung banal na kalooban ng Diyos at hindi natin nagawa, okay lang. Hindi natin alam Kaunti lang yung palo, kaunti lang yung paalala. Alam na natin yung banal na kalooban ng Diyos. Alam natin na kapag nandito tayo sa bahay-sambahan, ang gusto ng mahal na Panginoon, alaman ng ating puso't kaisipan, tanging siya lamang. Alam natin na ang kalooban ng Diyos, kapag nandito tayo sa bahay-sambahan, nagtataas tayo ng kamay, nagpupuri tayo sa Kanya, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Alam na natin yan. Kaya dapat ginagawa po natin. Mga minamahal, everybody say amen. Pag hindi mo ginawa ang sabi ng Biblia, sa mga nakakaalam ng mga banal na kalooban ng Diyos, sa nakakaalam ng mga bagay na naaayon sa palo, marami ang ating palo na tatanggapin imbis na pagpapala, mga minamahal. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ang Diyos hindi ka singilin sa mga bagay na hindi mo alam. Ang mahal na Panginoon, hindi ka singilin sa mga bagay na hindi mo pa naunawaan, mga minamahal ko. Everybody say amen? Subalit kapag alam mo na yung mga bagay-bagay, mga minamahal, patungkol sa banal na kalooban ng Diyos at hindi mo ginagawa, diyan ka hahanapan at sisingilin ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Everybody say amen. Buhay na palakpak para sa ating pumahal na Panginoon. Lucas 12:47, pakibasa mga minamahal. Lucas 12:47. At yaong aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alisunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Amen. Everybody say amen. At yaong aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa
ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Everybody say, praise the Lord. Amin na mahal. Kapag alam na natin yung banal na kalooban ng Diyos, yung mga palatuntunan niya, maging dito sa ating banal na gawain na lamang, huwag na tayong lumabas, mga minamahal. Kapag alam na natin yung mga church rules, alam na natin yung mga church regulations, mga minamahal, at ating sinusuway, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, maraming palo ang ating tatanggapin. Everybody say amen? O kung hindi naman tayo ang sumusuway, mayroon tayong kilalang sumusuway, subalit hindi natin tinuruan, hindi natin itinuwid, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, maraming palo ang ating tatanggapin. Everybody say amen? Everybody shout praise the Lord. Kapag may mga tungkulin po tayo sa church, mga minamahal, halimbawa, tayong may mga ministry sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, mas mataas po na level ng paglilingkod ang hinahanap sa atin ng Diyos. Sa may mga tungkulin po, mga minamahal, mas mataas na level ng pagiging espiritual ang tinitignan sa atin ng mahal na Panginoon dahil mas mataas na pagpapala ang ibinibigay niya sa atin kesa sa iba, mga minamahal. Nakikinig po tayo, mga minamahal? Everybody say amen? Mataas ang expectation sa atin ng Diyos. Tayong mga ginagamit sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, mataas ang expectation niya sa atin pagdating sa kabanalan, pagdating sa katapatan, pagdating sa pamumuhay na matuwid, mga minamahal. Dahil tayo po ay kanyang ginagamit bilang daluyan ng kanyang banal na espiritu. Tayo ginagamit bilang daluyan ng banal na mensahe ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga mga minamahal, halimbawa mga awit, soloista ka, mabigat ang weight niyan, mga minamahal. Hindi basta-basta ang mag-solo soloista sa ordinary choir member, mga minamahal, na hindi nagsosolo. Kapag soloista ka, mabigat na tungkulin yan. Dahil you invite the presence of God and you lead the people of God to worship the Lord in spirit and in truth, mga minamahal. Kaya mabigat ang hinahanap ng mahal na Panginoon sa mga umaawit, nagsosolo. Kailangan full prayer ka. Kailangan malinis ang iyong puso. Mga minamahal, dapat sumusunod ka sa banal na kalooban ng Diyos para bumaba ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon. Mas lalo na po yung tumatayo sa banal na pulpito. Mga minamahal, kung ang mga tumatayo sa banal pulpito, walang mahabang pagpupuri, walang mahabang pananalangin, walang ayuno, batingaw po kami dito, mga minamahal. Subalit tayo pinagpala ng Diyos, tayo kinuruan ng man of God, ating mahal na pastor. Naging halimbawa sa atin kung paano at bago, ano ang dapat gawin bago ka gumanap sa mga espiritual na gampanin. Bago ka langisan ng Diyos, marami mo lang hahanapin sa iyo ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mataas ang expectation ng Diyos sa lahat ng mga may tungkulin sa banal na iglesia. Mataas yung expectation niya pagdating sa pagiging masunurin. Dapat yung mga may ministry, tayo ang nag-uuna nagiging masunurin sa mga church rules and regulations ng banal na gawain, mga minamahal. Everybody say amen? Dapat tayo ang mauunang sumusunod dyan. Mga minamahal, dapat tayo ang huwaran, tayo ang role model sa mga kapatiran, sa mga baguhang kapatiran, sa mga nagsisimula pa lang sa pananampalataya dahil nakatingin din sila sa atin. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo magtatakip ng mali. Dapat tayo yung nagsasawata ng mali. Tayo po yung nagsasawalat ng mali. Sabi ng Biblia, expose the works of evil, mga minamahal. Kaya tayo ang unang hahanapan ng mahal na Panginoon. Kalimbawa, tayo, may nakita tayong mali, may nakita tayong pagkakamali, may nalaman tayong lumalabag sa banal na kalooban ng Diyos, tayo ang unang sisingilin ng mahal na Panginoon, mga minamahal.
Everybody say amen? Bakit? Matured na eh. Ikaw na yung nakaalam ng mga kalooban ng mahal na Panginoon, pero hindi mo ginagawa. Tayo ang maraming palo na tatanggapin. Ang sabi ng Biblia, palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang tunay na lingkod ng Diyos, ang tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, pag may lumalabag sa balang kalooban ng Diyos, kahit sino pa yan, kahit siya pa yung pinakamalapit na tao sa iyo, gawin mo yung nararapat, ituro mo yung dapat, ituro mo sa kanya yung kalooban ng mahal na Panginoon, huwag kang sumang-ayon. Everybody say, amen. Kahit sino pa, mga minamahal, kung totoo tayong lingkod ng Diyos, huwag nating hayaang masira yung ating mga buhay na pagtotoo, mga minamahal. Kahit sino pa yan, mga minamahal, para hindi tayo mapalo ng marami. Imbis na palo, maraming pagpapala ang ating kamting galing sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga dapat role model tayo, mga minamahal. No matter what, dapat tayo nakikitaan na nauuna sa kabanalan, tayo nakikitaan na nauuna sa pagsunod, tayo nakikitaan na nauuna sa pagpapakumbabang loob, tayo una nakikita sa kasipagan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kasi kung ano nakikita sa atin, mga mas bata sa atin, mas mga na-late sa atin ng pagkakakilala sa mahal na Panginoon, kadalasan yan din ang kanilang susundan. Yung kanilang mga yapak, yung ating mga yapak. Kaya pananagutan po natin yan sa mahal na Panginoon. Kaya tayong mga tinawag, may mga tungkulin, tayong mga bumibilang na ng dekada sa paglilingkod sa Diyos, maging huwaran tayo sa mga baguhan nating kapatiran. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Si mga minamahal, ang basihan palagi ng Diyos. Hindi lamang kung anong mayroon tayo ngayon, kung ano man yung ating narating ngayon. Hindi yan ang basihan ng pagiging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, kung paano mo sinunod ang utos ng Diyos, kung paano mo ipinamuhay ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, ang sabi ng Biblia, yung mga hearers of the word, hindi sila yung matuwid, but yung mga masunurin sa salita ng mahal na Panginoon. Everybody say, amen? Not the hearers of the word is the righteous, but the doers of the word, yun ang righteous. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga minamahal, gusto ng mahal na Panginoon na mag-sacrifice po tayo. Mga minamahal. Kaya ang mahal na pastor, grabe ang wisdom, mga minamahal. Alam niyo po kung bakit, mga minamahal? Ang mahal na pastor, nagkaroon tayo ng overnight. Itong overnight, mga minamahal, magdamagang pananalangin, ito po, mga minamahal, ay sakripisyo. Everybody say amen. Yung 3 beses na pagdalo po natin sa banal na gawain, yan po ay sakripisyo sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Kaya narito, lumalaki po sa atin ang mga pagpapala kapag tayo ay palaging dumadalo sa banal na gawain, tayo po ay nakakapagbigay ng sakripisyo sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga mga minamahal, sa ibang mga banal na gawain, wala pong ganito. Maiksi ang kanilang pananambahan, maiksi ang kanilang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya hindi po lumalakip, bumilang na sila ng maraming taon, mga minamahal, sa paglilingkod, pero walang improvement, mga minamahal. Subalit tayo dito pinagpala dahil sa pagdalo pa lamang po natin, kapag tinapos natin yung overnight, mga minamahal, hindi natin tinulugan. Ano ang katumbas nito? 3 days fasting with anointing. Ang sabi ng ating mahal na pastor, kapag lagi tayong dumadalo sa banal na gawain 3 times a week, anong katumbos niyan? Sacrifice of praise, sakripisyo ng pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, yung mga panalangin po natin, tinutugon yan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, kung wala tayong overnight, kulang ang ating sacrifice. Kaya nga sinadya po yan na ating mahal na pastor na yung ating mga pananambahan mahahaba palagi. Mga minamahal, kung baka yung iba hindi pa maunawaan, bakit ang Jesus Miracle Crusade ang haba-haba ng banal na gawain? Hindi ako uuwi na hindi ako pagod, hindi ako uuwi na hindi ako pinawisan, hindi ako uuwi na hindi ako gutom. Bakit? Sakripisyo para tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen.
Kasi po, mga minamahal, kung hingi lang tayo ng hingi sa mahal na Panginoon at wala tayong ginagawang sakripisyo, hindi po masisiyahan ang Diyos, mga minamahal. Kaya sa Bible may tinatawag po na idol. Ibig sabihin ng idol, yung walang ginagawa. O ang sabi ba ng Biblia, ito yung natutulog na kaluluwa. Everybody say praise the Lord. Ayaw po pala ng mahal na Panginoon yon, mga minamahal. Pakibasa po magkasunod na talata. Proverbs 19 verse 15 and Proverbs chapter 20 verse 4. Kawikaan 19:15. Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing ng pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Amen. Kawikaan 24. Ang tamad ay hindi mag-aararo dahil sa taginaw, kaya siya ay magpapalimos sa pag-aani at wala anuman. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay walang ginagawa, mga minamahal. Kung gusto natin na maging karapat-dapat po tayo sa mga pagpapala na hinihingi natin sa ating mahal na Panginoon, gumawa po tayo para sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At asyan tiyak na bagay, kapag ikaw ay gumawa, mga minamahal, may katugunan sa iyong mga panalangin, mga minamahal. Iba-iba kasi yung level, mga minamahal, ng ating paglilingkod. May mga nauna na sa atin na nagsakripisyo. At yung ating sakripisyo ngayon, basic na lamang po. Yung mga naunang nagsakripisyo, ating beloved parents in the Lord, the whole Almeida children, mga minamahal, sila po yung naunang nagsakripisyo. Kaya iba din po yung level ng kanilang mga pagpapala, mga minamahal. Everybody say amen. Iba yung level ng kanilang mga pagpapala dahil sila ay marami na nasakripisyo at naunang nagsakripisyo para sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganoon din po yan, mga minamahal. May mga nauna na sa ating mga kapatiran, bumila lang ng mga dekada sa paglilingkod, sila ay nagkaroon na ng mga sakripisyo. Kaya yung ating ibang kapatiran, iba na rin yung level ng kanilang mga pagpapala na tinatamasa ngayon. At ganoon din, sa aming mga manggagawa, may mga nauna din pong mga manggagawa sa amin na nagsakripisyo na, kaya iba din yung level ng kanilang pagpapala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung gusto po natin na maging karapat-dapat tayo sa mga pagpapala, huwag tayong maging idle. Huwag yung kaluluwa natin natutulog na naghihintay lamang at humihingi lamang tayo palagi sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Wala pong masama na humingi ng pagpapala sa Diyos. Subalit susiguraduhin po natin na tayo'y nagpapagal at gumaganap sa mga banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say, Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang masama, mga minamahal. Hilingin mo ang anumang gusto mong hilingin sa mahal na Panginoon. Subalit, kagaya ng aking sinasabi at kagaya ng sinabi po ng banal na kasulatan, much is given, much is required. May hahanapin sa atin ang mahal na Panginoon. Kung malaki ang iyong hinihingi, walang problema. Kayang ibigay ng Diyos yan. Subalit ang tanong, kaya mo bang ibigay yung malaki rin na hahanapin sa iyo ng mahal na Panginoon? At kapag nagawa mo at naibigay mo yung hinahanap ng mahal na Panginoon, yung malaki o mabigat na hinihiling mo, kayang-kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Anong sabi ng ating talatang nabasa, mga minamahal? Ang tamad ay hindi nag-aaralo sa tagginaw at magpapalimos sa panahon ng tag-ani. Ano pong ibig sabihin ng tamad? Mga minamahal, yung tamad pala ay hindi gumagawa kapag sa panahon ng tag-ginaw. Ano ibig sabihin ng tag-ginaw? Hindi siya, yung isang taong tamad, hindi siya gagawa kapag hindi komportable para sa kanya yung kanyang gagawin. Everybody say amen. Hindi siya susunod, hindi siya gagawa, mga minamahal, kapag ayaw niya yung iniuutos sa kanya. Hindi siya susunod at hindi siya gagawa, mga minamahal, kung hindi siya nasisiyahan doon sa pinagagawa sa kanya. Ang tawag dyan ng Diyos, taong tamad. Everybody say, praise the Lord. Idle, sabi ng English, natutulog na kaluluwa. At ang sabi ng Bible, kapag yung taong natutulog sa yung kaluluwa, natutulog sa pagganap sa banal na kalooban ng Diyos, sa panahon ng pag-ani, sa panahon ng pagpapala, manlilimos ka, wala kang mapapala. Everybody say amen.
Bala tayo dito pinagpala. Dahil nakikita naman, Panginoon, lahat po tayo may ginagawa sa banal na gawain ng Diyos. Mga pamamaliit na bagay o malaking bagay, basta para sa kaharian ng mahal na Panginoon, yan po ay counted sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Everybody should praise the Lord. Kaya ayaw po pala ng Diyos yon, mga minamahal, na tayo po ay maging idol o walang ginagawa dahil ayaw niya. Sa panahon na ibubuhos niya yung mga pagpapala, sa panahon na ibubuhos niya yung mga katugunan sa ating mga prayers na hindi po tayo makakatanggap. Kaya pala pinipilit tayo ng mahal na Panginoon na tayo yung may gawin. Mga minamahal, pinipilit tayo ng mahal na Panginoon na tayo maging masunurin para magkaroon siya ng dahilan na tayo rin naman ay pagpalain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kapag marami na po yung naipon nating sakripisyo, sa harapan ng ating mahal na Panginoon, lumipas na yung maraming panahon, maraming taon, gumagawa tayo ng gumagawa sa banal na kalooban ng Diyos, hindi po yan lilimutin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung mga nagawa natin noon na sacrifices, pagpapagal, yan po lahat ay sariwang-sariwa sa alaala ng Diyos hanggang tayo po ay nagpapatuloy sa mga oras pong ito sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga, pag may hiningi tayo sa Diyos, pag may hiniling tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, maaalala ng Diyos yung mga sinakripisyo natin at ang Diyos mahahabag. Bakit hindi niya tayo pagpapalain? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po niya kinalimutan yan kahit 20 years ago na yan, na iyong ginawa na mabuti para sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kahit 30 years ago na yan, kahit ilang dekada na yan, mga minamahal, hindi po yan kalilimutan ng Diyos hanggat sa mga oras na ito ay ikaw pa rin ay patuloy na gumagawa ng mga mabubuting bagay sa kanyang banal na harapan. Hindi po niya kalilimutan yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa tuwing hihingi tayo sa mahal na Panginoon at mananalangin tayo sa mahal na Panginoon, iniisip yan ng Diyos. Maaalala niya bigla, itong anak kong ito, marami na itong sinakripisyo. Itong anak kong ito, hindi nang himagod sa pagsuporta sa aking kaharian dito sa lupa. Kaya kapag humihingi tayo, binibigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ang ating last verse, mga minamahal, maganda ng mga awit at ating mga manungtog. Awit, Kabanatang 20, 3 hanggang 5. Dito po sa mga awit 20, talatang 3 hanggang 5. Alalahanin nawa ang lahat ng iyong mga handog at tanggapin niya ang iyong mga haing sinunog, Sela. Pagkalooban kanawa ng nais ng iyong puso at tuparin ang lahat ng iyong payo. Kami ay magtatagumpay sa iyong pagligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Amen. Everybody say, praise the Lord. Remember all thy offerings and accept thy burnt sacrifice. Grant thee according to thy own heart and fulfill all thy counsel. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tao makakalimutin, mga minamahal. Ang sistema ng sanlibutan makalilimutin kahit gaano pa karami ang iyong nagawa. Kapag tao ang ating inasahan, tao ang ating pinagbasihan, mga minamahal, mabilis makalimot ang tao. Subalit ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, laging sariwa sa kanyang alaala yung ating mga pagpapagal, yung ating mga mabubuting gawa. Kaya nga minsan, kahit dumating yun na yung panahon na tayo na mismo po yung nakakalimot ng ating mga ginawa noon, minsan darating yan eh. Makakalimutan mo na may nagawa ka pala para sa banal na kalooban ng Diyos, mga minamahal. Lumipas ng maraming taon, nakalimutan mo na. Pero ang Diyos, hindi niya po nakalimutan. Everybody say amen? Everybody should praise the Lord. Kaya nga, pag kami hinihingi tayo ng mabigat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, maaalala niya yung ginawa natin. Maaalala ng Diyos yung ating mga sakripisyo. Mga minamahal, hindi niya nililimot kahit lumipas pa
yung maraming taon na paglilingkod, mga minamahal, kapag humingi tayo, tinitimbang ng mahal na Panginoon yung mga nagawa na natin. Everybody say amen. Lalo na, hanggang sa mga oras pong ito, mga minamahal, na tayo po ay hindi napapagod, hindi nagsasawa, mga minamahal, sa pagganap sa banal na kalooban ng Diyos, paggawa ng mga mabubuting gawa sa harapan ng ating mahal na Panginoon, nadaragdagan yung ating mga sakripisyo na naiipon po sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, wala tayong ibang goal sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya kung bakit hanggang sa mga oras na ito ay nagtitiis po tayo, mga minamahal, nagsasakripisyo tayo hanggang sa mga oras na ito, wala tayong ibang goal, kundi mga minamahal, nadatnan po tayo ng Diyos na gumaganap sa kanyang banal na kalooban. Kasi kapag dumating po ang Diyos, biglaan pa naman ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kapag bumalik ang ating mahal na Panginoon at tayo po ay dinatnan na tapat, gumaganap sa ating mga tungkulin, mga minamahal, hindi tayo maiiwan sa rapture. Everybody say amen. Everybody shout praise the Lord. Yan talaga ang pinaka-goal natin. Yung mga pagpapanang material, financial o anumang mga bagay dito sa lupa, secondary lang po iyan. Mga minamahal, ang ating pinaka-main goal, kaya hanggang sa mga oras na ito, nandito tayo, kahit umiidad na tayo, kahit pagod tayo sa trabaho, kahit 30 years na tayo naglilingkod, narito pa rin tayo. Hindi tayo nagsasawa. Gusto natin makasama sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil ang katotohanan po, tayo po ay nasa huling mga araw na, ng huling mga araw ng daigdig ng mundong ito, mga minamahal. Kumbaga hindi na siya last days, remaining days of the last days na lang kung yung ating panahon, mga minamahal. Kaya sisikapin natin na pagsusumikapan po natin palagi na tayo ay marirevive sa tuwing tayo po ay dadalo sa banal na gawain. Pagsusumikapan natin, lagi tayong nare-revive. Dahil yung mga revive na Kristiyano lamang ang mararapture, mga minamahal. Yung laging napupuspos, laging malinis sa harapan ng ating mahal na Panginoon, sila yung mararapture, mga minamahal. Everybody say amen? Kaya kailangan lagi nating naririnig sa ating mahal na pastor, sa lahat ng mga mangangaral ng ating mahal na Panginoon. Lagi natin naririnig, mga minamahal, pagsumikapan palagi na mapuspos palagi ng banal na Espiritu ng Diyos dahil yan yung mga rarapture na Kristiyano. Napakalinaw po niyan sa Bible, mga minamahal. Huwag na nating basahin. Kung maaalala natin yung parables of 10 virgins, 5 mga mangmang, 5 matatalino. Sino yung hindi nakapasok sa kasalan? Yung walang langis, mga minamahal. Ano yung simbolo ng langis? Yung banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Napakalapit na ng pagbabalik ng Diyos, mga minamahal. So paano ibubuhos ng Diyos yung banal na Espiritu niya palagi sa atin para ma-revive tayo? Dadagdagan natin yung ating mga sakripisyo, mga minamahal. Kung dati ganito lang ang oras ng iyong pagpupuri, daragdagan mo pa, mas magiging mahaba pa ang iyong pagpupuri para mas maraming langis, mga minamahal. Everybody say amen. Kung dati-rati, ito lang yung kaya mong gawin, subalit pinagpala ka na, dagdagan mo pa yung kaya mong magawa para sa banal na gawain ng Diyos, para lang umapaw din ang langis sa iyo ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pakilakilabot kasi po, mga minamahal, ang maiwan sa rapture. Pagka po nag-rapture na, kinuha na ng mahal na Panginoon yung mga Kristiyanong nagtiis, naglingkod ng tapat, no matter what, ano man ang kanilang nakita, ano man ang kanilang narinig, tiniis nila, nagpatuloy maglingkod, mga minamahal, hindi natisod, sila yung irarapture ng mahal na Panginoon. At kapag kinuha na po ng mahal na Panginoon yung mga Kristiyano, mga minamahal, sa panahon ng rapture, it's automatic, itong mundong ito, terribleng kaguluhan po ang mangyayari dito na hindi mo pa maisip na nangyari dati, mga minamahal. Napakagulo ng mangyayari sa mundong ito. Kaya kapag ang Kristiyano na iwan sa rapture, mga minamahal, unang-una na kanyang katatakutan, siya po ay hahanapin ng mga antichrist, mga minamahal.
Yan ang mangyayari kapag ang isang Kristiyano hindi napasama sa rapture. Mga minamahal, unang-unang hahanapin ng Antichrist yan para usigin, pahirapan, para tanggapin ang marka ng hayop. Mga minamahal ko. Pangalawa, wala ka na makakain pagkain. Pag naiwan ka sa rapture, paano ka makakasurvive, mga minamahal? Kahit marami kang pera sa bangko, kahit marami kang kayamanan, kapag wala kang marka ng hayop, wala na rin kwenta ang lahat ng mga yan. Mga minamahal, kaya terribleng kaguluhan. At ano pa mangyayari? Kahit saan ka magpunta, kahit saan ka magtago sa ilalim ng dagat, sa kuweba, kahit saan, hahanapin po ng Antikristo ang mga Kristiyanong hindi nakasama sa rapture. Kaya yun po ang ating goal, mga minamahal. Kaya tayo nagsasakripisyo, kaya tayo nagtitiis, kaya tinatanggap natin lahat para tayo makasama sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Wala ng panahon, mga minamahal. Napakaiksi na ng panahon. Huwag tayong padaya kung anong mayroon ang sanlibutan ngayon. Mga minamahal, na akala natin parang normal ulit. Hindi po, mga minamahal. Dahil sabi ng Bible, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon gaya ng magnanakaw. Kaya dapat laging handa ang ating mga puso, mga minamahal. Laging matuwid ang ating mga puso. Mga minamahal, pilitin natin mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Bagamat mahirap, mga minamahal, dahil ang ating pinakaasam-asam na pagpapala wala dito sa lupa, nasa langit, sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating sayangin yung napakahabang panahon ng ating paglilingkod, mga minamahal. Kung hindi po tayo makakasama sa rapture, mga minamahal ko, napakahalaga. Mga minamahal, dahil hindi mo masasabi kapag hindi ka nakasama sa rapture kung hanggang saan aabot ang iyong pananampalataya, kung hanggang saan kaya mong tanggihan ang iaalok na marka ng hayop o yung mark of the beast, mga minamahal. Kasi dito pa lang sa panahon natin ngayon na hindi pa ganoon kalala, mga minamahal, yung ibang Kristiyano na nahadlangan pa ng mga simpleng kalamidad, mga minamahal. Minsan maliliit na pagsubok, maliliit na problema, nahadlangan pa ang Kristiyano, hindi dumadalo sa banal na gawain ng Diyos. How much more pa kapag inusig na po tayo, mga minamahal, ng Antikristo, saan aabot ang ating pananampalataya? Kaya may panahon pa, mga minamahal, gumawa tayo ng gumawa sa banal na kalooban ng Diyos, mag-ipon tayo ng mag-ipon ng sakripisyo, mga minamahal, para ang mahal na Panginoon ibubuhos niya sa atin yung kanyang langis, yung kanyang banal na espiritu nag-uumapaw para sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Datnan niya tayong sapat ang langis na mayroon tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal. Habang tayo po'y umaawit, mga minamahal, purihin ang ating mahal Panginoon. Praise God. Papurihan po natin ang ating mahal Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Lapit sa'yo, manang ng harapan. Laman ng puso't isipan, ito'y iyong anak. Magtakuman at maglihim, sa'yo'y di magkukulit. Kaya't ako ay narito, sumusuko sa'yo. Puso ko iaalay sa'yo, maghihito ng lalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Biyaya mo'y laging sapat, hindi ka nagkukulang. Tulungan mo na masunod ang iyong kalooban at mag-iwala sa iyo ano man ang harapin. Pagkat alam mo ang lahat na mabuti sa akin. Puso ko iaalay sa'yo, maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko. Yes, Lord God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That is Jesus. Ay sa'yo buong puso ko'y iaalay sa'yo, maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Minsan lang pa mga minamahal, awitin natin simula po mga minamahal. Hallelujah. Muli naman Malapit sa'yo, banal na harapan, laman ng puso't isipan, ito'y iyong alam. Magtaguman at maglihim, sa'yo'y di makukubli. Kaya't ako ay narito, sumusuko sa'yo. Hallelujah, Jesus. Puso ko iaalay sa'yo, maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Puso ko iaalay sa'yo, yes, Lord, maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah, that is Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buong puso ko'y iaalay sa'yo, maging itong nalalabing araw
at panahon, lakas at piling ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo. Lahat Sa buhay ko alay sa'yo. Lahat sa buhay ko alay sa'yo. Habang tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, huwag po nating aalisin sa ating isipan anytime magbabalik po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating iniisip, huwag nating aalisin yan, mga minamahal. Para sa kung panahon na tayo nangihina, tayo nanlalamig, may panahon na tayo malapit sa kasalanan, palagi nating isipin, magbabalik ang mahal na Panginoon, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, anytime, dahil tayo po ay nasa huling mga araw na, mga minamahal. Kaya lagi tayong mamuhay ng matuwid, mga minamahal. Sikapin po natin. Alam ko, hindi madali, mga minamahal. Dahil may kaaway na dyablo, mga minamahal, na nariyan. Palagi tayong ginugulo, mga minamahal, sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon. Pero, mga minamahal, wag nating aalisin sa ating isipan. Anytime, anumang oras, mga minamahal, babalik po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At iyan ang ating pinaka-goal, mga minamahal. Wala na tayong pakialam, anuman mayroon dito sa mundo, anuman ang ating kalagayan, wala na tayong pakialam, mga minamahal. Ang tanging mahalaga sa atin, tayo po ay sasalubong sa alapaap sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya wag po tayong mapapagod, huwag tayong magsasawa, maglingkod, dumalo, sumunod sa banal na kalooban ng Diyos. Tuloy-tuloy lang, mga minamahal. Malapit na po tayo sa hangganan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At kung wala naman po tayong mga baguhan, mga minamahal, tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang manaming banal sa matamis at makapangyarihang pangalan, mahal na Panginoong Jesus. Sa unat na lang na aming mahal na Pastor Release Rada Almeida. Mahal na Panginoon, marami pong salamat. Hallelujah, sa buong magdamag na ito na kami yung sinamahan. Hallelujah, sa aming pagpupurit, pagsamba sa iyo, mahal na Panginoon. Alam na alam namin, napakalinaw mo narinig ang aming mga panalangin, aming mga petisyon sa iyong banal paanan ay nakaabot po, mahal na Panginoon. Kaya mahal na Panginoon, sa lahat po na narito, aming minamahal na kabatiran, mahal na Panginoon, nagsakripisyo, hallelujah, nagpagal, nagtitiis, mahal na Panginoon, hallelujah, pagpalain mo po ang bawat isang narito sa gabing ito, sa umagang ito. Mahal na Panginoon, ikaw nakakaalam ng kanilang mga panalangin. Ikaw nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan, o Diyos. Ikaw nakakaalam ng kanilang mga kahilingan, ng kanilang mga desire, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami, o Diyos, ayon sa iyong mga pangako, ayon sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, mahal na Panginoon. Kaya dalangin po namin, o Diyos, patuloy mo kaming bigyan ng mga pagkakataon, makagawa pa na makagawa sa iyong banal na kalooban. Patuloy mo kaming palakasin at patatagin upang patuloy pa kami makaganap, mahal Panginoon, ng mga sakripisyo para sa iyong banal na gawain. Nang sa ganon, o Diyos, mag-umapaw ang iyong langis sa aming mga buhay at sa iyong pagbabalik, o Diyos. Kami karapat dapat sumalubong sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, dalangin din po namin, mahal na Panginoon. Hallelujah, mga kapatid na wala po sa mga oras po ito, patuloy mo rin silang panghawakan, patuloy din pag-ingatan at pagpalain, o Diyos. Magyaming ginamahal at ginagalang mga pastor, patuloy na mahabang buhay pa, patuloy na makapiling sa paglilingkod sa iyo, sampu na kanyang buong sambahayan ay pagpalain, gamitin mo panlubos sa iyong banal na gawain. Inangkin namin lahat ng tagumpay, katugunan sa mga panalangin, pagpapala na galing sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na tayo may karamdaman. Tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po nating palayasin ang mga yan, mga minamahal. At kung wala tayong karamdaman, itaas ang dalawang kamay, palayasin ang mga kahinaan, pag-alinlangan, mga hadlang sa ating pagpapala. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa unang dalangin, Beloved Pastor Will Rada Almeida, aming sama
sama-samang sinasaway, lahat ng uri ng karamdaman sa physical body, ubat sipon trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of asthma, demonyo ng hika, migraine, demons of vertigo, high blood, hallelujah, cast out in the name of Jesus, demons of heart disease, cast out, be healed by the blood of Jesus, be healed, cast out from us, in the mighty name of Jesus, demonyo ng mga pagsubok, mga problema, pag-alilangan, panghihina, palupaypay, cast out from us, lumayas kayo sa mga pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in the name of Jesus we pray, amen and amen, hallelujah. Purihin natin, mahal Panginoon, mga minamahal, bilang tanda na tayo pinagpala at tinugon ng ating mahal Panginoon sa ating mga panalangin. 3 beses po natatalon at wag na po masyadong malakas na pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal Panginoon. God bless you so much po mga minamahal. Lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, tanging sa ating Diyos na buhay, ating mahal na Panginoon Kristo po lamang. Praise God. Tayo po makaupo sa mixing announcement. Mga minamahal, ating pong general service po tayo, mga minamahal, sa araw ng bukas at Holy Supper po natin, mga minamahal, sa araw po ng bukas at wala po tayong gawain sa San Ildefonso sa araw ng bukas at magsama-sama po tayong lahat dito at mayroon pong choir practice for Holy Supper ngayong araw na ito, Sabado. Ang Youth and Singles Choir, Jesus Finest Generation Choir, meron pong practice ngayong araw na ito, mga minamahal, at yung pong oras i-announce na lang po sa GC, mga minamahal, praise God. At tignan ko po kung may additional announcement pa po, mga minamahal. Hallelujah. At tuloy-tuloy po ang ating pagsamba, pagdalo sa banal na gawain, mga minamahal, ating mahal na Panginoon. Huwag tayong magliban kung wala pong mabigat na dahilan, mga minamahal. Patuloy tayong dumalo sa banal na gawain ng Diyos. Mga minamahal, ang ating goal, ang ating focus, tayo po'y datnan ng ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, kung wala na pong karagdagan at wala tayong nakalimutan sa ating mga announcement, tayo po'y tumayo na at manalangin sa pagtatapos. Ating pong beloved brother, Romy Villamor. Pasalamat po tayo sa tagumpay ng balagawain natin, mahal Panginoon. Praise God. God bless you po, beloved preacher, Mark Noel. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mga banal. Maraming salamat po, mahal Panginoon, sa tagumpay na aming natanggap ngayon, mahal Panginoon. Sa iyong paglangis, paggabay. Hallelujah. Sa mga awitin, mahal Panginoon, sa mga joyful songs, solemn songs, mahal Panginoon, sa mga buhay na patotoo, at mga pagpapala, mahal Panginoon. Maraming salamat po, mahal Panginoon, sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, at hallelujah, sa iyong banal na salita, at sa pagkilos ng banal Espiritu, mahal Panginoon, sa araw na ito, mahal Panginoon, na siyang kalakasan namin, sa paglilingkod sa iyo at sa banal na salita na aming napag-aralan, mahal Panginoon. Maraming salamat po, mahal Panginoon. At sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, kung paano mo ko iningatan, gayon din po sa aming pag-uwi. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. God bless you so much po, mga minamahal. We love you, the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more.